But if you'll stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Matanong ko lang kayo, sino ang nagturo sa inyong magmaneho? Maraming mga drivers ngayon, nako mga kapatid, kulang na kulang sa diskarte. Maraming magagaling, pero kulang pa rin sa diskarte, kulang pa rin sa pag-iingat. Alam nyo mga kapatid, itong pagmamaneho, pwede mong matutunan to sa driving school. Kasi meron na ngayon, requirements yan. Pwede mo ring matutunan sa internet. Marami kang makikita diyan sa Google. Pero mga kapatid, mas maganda kung ang magtuturo sa'yo, yung talagang magaling. Yung in-idol mo nung bata ka pa. Kung talagang magaling magmaneho ang tatay mo or ang kapatid mo, mas okay na iyan ang magtuturo sa'yo. Saka pa lang sumaba ka diyan sa pagkuha ng lisensya at siyempre nandyan nga yung driving school, dadaan ka pa rin dyan. Halos lahat ng mga mabubuting diskarte at magagandang diskarte makukuha mo. Kasi alam nyo mga kapatid, ang pagmamaneho, para ka rin nasa loob ng bahay mo. Kung paano mo iniingatan ang lahat ng bagay diyan sa loob ng kabahayan mo, ay dapat ganun din ang gagawin mo sa pagmamaneho. Sa loob ng bahay mo, nandyan ang pamilya mo, kung paano ka dapat mag-ingat, ganun din ang gagawin mo habang ikaw ay humahawak ng manibela at ikaw ay nagmamaneho. Alam nyo mga kapatid, ang nagturo sa aking magmaneho, yung tatay ko. Namimiss ko na nga eh. Kaya lang matagal nang wala ang tatay ko, 1994 pa, ay namaalam na. Ang tatay ko, nag-drive siya ng truck. Yung truck na yan, yung bumabiyahe ng troso diyan sa Isabela. Nag-drive din to ng bus diyan sa Baliwag Transit. Nag-drive din ng jeep at nag-drive din ng taxi hanggang sa magkaroon kami ng sariling sasakyan. So yung tatay ko, lahat itinuturo niya sa akin nung ako na ay nagmamaneho. Nung araw, bago ka makakuha ng lisensya, talagang dadaan ka sa eksaminasyon. Noon mahigpit, ewan ko lang ngayon. Kaya ako, nung ako'y kumuha na ng lisensya, naipasa ko yung exam dahil talagang inaral ko yan dahil sa sobrang higpit nung nagtuturo sa akin. Yung tatay ko, istrikto, suplado. Nako, pag nagkamali ka, pag hindi mo sinunod yung tinuturo niya, masesermonan ka, mapapagalitan ka. Ngayon, ang unang itinuro niya sa akin, kapag daw ako ay nagmamaneho, wag na wag akong bubuntot doon sa mga sasakyan na nauuna sa akin. Lalong-lalo na itong mga jeepney drivers na yan, yung mga tricycle, yung mga bus na yan. Dahil iyan po mga kapatid, kapag yan ay may nakitang pasahero na naghihintay dyan sa kalye, hihinto yan kahit hindi pinapara. Lalo na yung mga tricycle. Sila nga yung liko muna bago lingon, kaya maaksidente ka. Ngayon, itong mga jeepney na yan, mga kapatid, kapag yan ay biglang huminto, hindi mo alam kung siya ba ay huminto dahil may nakitang pasahero or siya ba ay huminto dahil merong nagsabing, para! Eh, yung pumara, galit pa. Di ba? So, bibiglang pepreno yan. Eh, nandoon ka sa likod, naku, maaksidente ka. Mababangga mo yun. Sayang yung bago mong kotse. Eh, okay lang kung jeep ka rin. Talagang bakal sa bakal ang labanan doon. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo dyan. Lalong-lalo na itong mga malalaking bus. Kasi nauuna sa iyo yan, hindi mo alam kung meron palang paparahan na pasahero yan, hihinto yan dahil magbababa, ikaw naman buntot ka ng buntot. Tapos hindi ka pa seryoso sa pagmamaneho mo, mababangga ka. Kaya yung tatay ko, sabi niya, wag na wag kang bubuntot dyan kasi delikado yan, biglang hihinto yan, biglang papara yan. So, yon mga kapatid, kapag hindi ko susundin yun, naku, lagot ako sa tatay ko. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, maraming mga drivers ngayon kulang sa diskarte. Ang problema dito, halos lahat ng mga sasakyan ngayon malalakas ang preno, lalong-lalo na yung mga bago. Tapos mga kotse, magagaan. Tapos biglang mamemreno, hindi nila kabisado. Sa sasakyan nila, hindi nila kabisado. Meron lang silang nakita na medyo nabigla sila, bigla silang pepreno, naku, lagot ka, mabubunggo mo. Eh, ang lakas ng preno nila, yung mga bagong sasakyan ngayon. Huwag din po kayong bubuntot dito sa mga malalaking sasakyan. Tulad ng mga high-ace Grandia na yan, mga Nissan Urban na malalaki, o kaya yung mga trailer trucks na yan ay pwedeng biglang hihinto yan kasi hindi mo naman nakikita yung nasa harapan nila eh. Kaya nga po tignan nyo yung mga sasakyan na yan, karamihan no, ng mga Grandia na yan, mga vans na yan, ako, karamihan banggaan likod. Bakit? Eh, ang lalakas po ng preno niyan, meron ako niyan. At ako po, meron na po akong experience niyan, binangga ako ng Fortuner.
Eh ako naman, hindi naman ako biglang namreno, kaya lang natutulog naman yung driver ng Fortuner na bumangga sa akin. So napakadelikado mga kapatid. Huwag na huwag kayong bubuntot sa mga sasakyan. Kasi lalo na ngayon na napakalalakas ng preno ng mga sasakyan ngayon, at kung yung driver na nagmamaneho ng sasakyan na nasa harapan mo, kulang sa diskarte, nako, lagot ka, mababangga mo talaga yan. Ito pa po ang isang laging ipinapaalala sa akin ng tatay ko kapag po kami ay nandyan sa mga superhighway. Lalong-lalo na sa NLEX, SLEX, no? Kapag kasama ko yung tatay ko at mag-e-exit na kami sa toll exit, halimbawa, diyan sa Santa Rita exit, kasi kami ay taga Baliwag, Bulacan noon. So kung galing kami ng Manila, ang exit namin Santa Rita. O kaya naman pag pupunta ng Pampanga, e-exit kami diyan sa San Fernando. Ngayon, bago kami kumanan diyan sa may San Fernando, kailangan mag-check brakes muna. Galit na galit ang tatay ko kapag hindi ko dinodoble bomba o tatlong bomba yung pedal ng preno. Kasi sabi niya, huwag kang umasa doon sa isang apak. Kasi napakadelikado. Kung halimbawa, ang haba ng biyahe mo, biro mo 80 kilometers. So, halimbawa, Balintawak hanggang dyan sa Pampanga, dyan sa San Fernando. Tapos dire-diretso ang biyahe mo. Pagdating mo doon sa exit, biglang isang apak ka, ayan na, lusot na pala preno mo. Eh nung araw, luma pa yung sasakyan namin eh. Hindi naman katulad ng mga sasakyan ngayon na brand new. Pero kahit sabihin mong brand new ang sasakyan mo, pagka natsyempuhan, minalas ka, at hindi mo na-testing ang preno mo kung malapit ka na doon sa exit, yan ang sinasabi ng tatay ko. I-check mo ang brakes mo kapag alam mong ilang kilometro na lang at darating ka na doon sa exit mo, sa mga toll gates na yan, i-check mo ang brakes mo. Kaya nga po mga kapatid, tingnan nyo itong mga toll exits na yan, no, sa mga toll gates. Makikita nyo yung harapan ng teller na kumukuha ng bayad mo. Diba? Ang daming mga nakaharang doon. Kasi marami na pong pagkakataon yung mga sasakyan na ayan na, approaching na doon sa mga toll gates na yan, nawawalan sila ng preno. Babanggain nila yon at pati yung kumukuha ng ticket at kumukuha ng bayad diyan sa mga toll gates na yan na aksidente. Kaya kabilin-bilin na ng tatay ko, pag malapit ka na diyan sa mga exit ng toll gates na yan, i-check mo na ang preno mo. Kasi delikado talaga, baka malusutan ka ng preno. Isa pa, sa kabilin-bilinan niya, kapag biyabiyahe ka, hindi lamang diyan sa mga expressways na yan, kahit dito sa Kamaynilaan o doon sa probinsya kung saan nandoon kami nakatira noon, kapag babiyahe ka, siguraduhin mo lahat ng ilaw ng sasakyan mo ay gumagana. Mula sa headlights, signal lights, pati sa brake lights at park lights dapat gumagana. Ayaw na ayaw ng tatay ko na kung ako ay halimbawa liliko sa kaliwa o kaya liliko ako sa kanan, hindi pa ako pumupunta doon sa lane na yon, ang lapit na. Ayaw niya nung ako'y magseswerving. Kaya meron niya nagsasabi wala daw violation na swerving. Walang violation na swerving kasi talagang magsiswerve ka. Pero kung malapit ka na doon sa kakananan mo at doon sa kakaliwaan mo, saka ka ngayon lilipat ng lane, violation yun. At napakadelikado nun. Isa pa, sa ayaw na ayaw ng tatay ko, yung kakaliwa ka or kakanan ka nang hindi mo ginagamit ang signal lights mo. Napaka-importante nun. Kasi hindi lang ako ang pwedeng maaksidente. Pati yung nasa likuran ko pwedeng maaksidente. Napakadelikado kung may mamamatay sa mga ganyang aksidente. Kaya sabi niya, gamitin mo ang signal lights mo. Kung hindi mo gagamitin ang signal lights mo na yan, huwag ka na magmaneho. So yan, lalo na yung brake lights, napaka-importante. Maaaring gumagana park lights mo. Pero ang brake lights, kapag apak mo sa pedal, pag apak mo ng brake pedals mo, iilaw ka agad yung yung brake lights mo. Kaya kung nasa highway ka at merong pasaway na binubuntutan ka, pag apak mo dun sa preno mo, yun na nagwa-warning sa kanya na siya ay magpepreno rin. Kahit na sabihin mo dantay lang yung apak mo, makikita niya na umiilaw ang preno mo. Ngayon, kung sira ang brake lights mo, umapak ka na pala sa preno, hindi niya ngayon napansin na ikaw ay umapak na sa preno, nakabuntot siya sa'yo, babanggain ka niyan. At sa mga expressways nga, makikita nyo, dyan sa mga expressways na yan, minsan karambola ang haba nila. Pero ang may kasalanan doon, yung unang nabigla ng preno, tapos itong nakabuntot naman ay bumangga sa kanya, chain reaction na yon kasi sobrang bilis Hindi ka na basta-basta makakaiwas doon. So dapat umiilaw ang brake lights, umiilaw lahat ng mga lights mo dyan sa sasakyan mo para makaiwas ka sa aksidente. Pero syempre, dapat mga kapatid, yung distansya. Kaya nga po mga kapatid, yung mga truck na makikita mo nung araw, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Meron silang mga nakasulat sa likuran. Nandoon, distansya, amigo. Huwag ka raw bumuntot, distansya, amigo. Yan ang palaging makikita mo sa mga truck nung araw, pati yung mga jeep noong araw.
Susundin nyo po yan mga kapatid para sa safety po natin. At iyan, ang mga ayaw na ayaw ng tatay ko kapag ikaw ay bumubuntot sa mga sasakyan na yan. So ito pa po, idadagdag ko lang sa pag-check ng brakes, i-check nyo rin po mga kapatid yung brake fluids. Nung araw po kasi nakagisnan ko yan, kapag nagre-repair ng mga brakes, no, yung mga brake cylinder, ang binibili lang po yung mga wheel cap, yung mga goma, kasi napupudpud na. Ngayon, prone talaga yon sa pag-leak ng fluid, kaya pag apak mo ng preno, lusot na. Ngayon, dito sa Autorans, dito sa shop namin, hindi po ako pumapayag ng ganon. Kung repair kit lang din ang gusto ng customer, hindi po kami pumapayag. Dito po, palit. Pagka brake cylinder, pagka brake parts ang nasira, palit ng bago para talagang safety po tayo. Hindi po uso dito sa amin yung palit ng mga repair kits. Kaya po kung ganun po ang gusto nyo, hindi po namin ginagawa. Ito pa po, ang isa sa kabilin-bilinan nitong paborito kong tatay. Lagi mong titignan yung higpit ng tornilyo ng mga gulong. Mga kapatid, hindi papayag yung tatay ko na halimbawa babiyahe kami na hindi ko hihigpitan yung tornilyo ng mga gulong na yan. Kaya namang gawin ng tatay ko yun, kaya lang dahil sa ako, yung panganay sa magkakapatid. 8 po kami, 4 na lalaki, 4 na babae. So sa akin niya lahat, ipinasa yung mga bagay na ganyan. So kailangan higpitan ko yun. Kahit na alam ko na iyon ay mahigpit, hindi pwedeng hindi ako susunod sa tatay ko. Kasi pag sinabi kong halimbawa, tay, mahigpit na po yan, galing na po ako sa vulcanizing. Alam nyo kung ano sasabihin ng tatay ko? Huwag mong iasa sa iba yung mga bagay na yan. Dahil pwede kang maaksidente, wala kang masisisi pag patay ka na. Ikaw pa rin na mag-check niyan, kaya kayo po na nakakapanood ng vlogs ko na to, hindi naman mahirap mag-check kung mahigpit ang gulong mo. Kaya kahit na galing ka sa shop, kahit galing ka dito kay Autorans, i-check mo ang gulong mo dahil pamilya mo, buhay mo ang nakasalalay dyan. Ngayon, halimbawa, sinabi ko sa tatay ko, tay, okay naman yan, mahigpit naman yan. Yan, sinabi ko gano'n, hindi pa rin ako sumunod. Alam nyo kung ano sasabihin ulit ng tatay ko? Sumunod ka muna bago sumuway. Ganyan ako nun. Susunod ka muna bago sumuway, pero nakasunod ka na. Diba? Kaya mga kapatid, naku, naaalala ko talaga tatay ko. Kaya ito, lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, ipinapasa ko to sa mga anak ko eh. Lahat sila, alam nila yan, yung mga bagay na yan. Noong panahong 70s, 80s, 90s, halos karamihan ng mga sasakyan, walang seatbelt. Hindi pa kasi mahigpit ang seatbelts noon. Wala pang seatbelt law, seatbelt act, di ba? Wala pa. Ngayon, yung tatay ko napakahigpit dyan, kaya siya po, ayaw niya na ako ay mag-overspeeding. Ang problema, itong tatay ko, ang maximum speed sa superhighway ay 100 at 60 yung minimum. Ang tatay ko gusto niya 80 lang. Para sa kanya, yung 80 kilometers per hour na yan na takbo ay overspeeding na. Kaya pag kami po ay mamamasyal, halimbawa, pupunta kami sa Baguio City, tinatakbo namin ang Baguio City noon 7 oras. Mula dyan sa Baliwag, Bulacan, hanggang dyan sa Cannon Road sa Baguio City, hanggang makarating kami ng Baguio. Naku po, 7 oras naming nilalakbayan. Nung araw, hindi pa naman ganong ka-traffic dyan. Yun nga lang, dadaan ka sa mga service road, dadaan ka dyan sa mga bayan-bayan sa Pampanga, sa Tarlac, Pangasinan, hanggang makarating ka na dyan sa Cannon Road. At pagdating naman doon sa Cannon Road, talaga namang hindi ka pwedeng magmabilis dyan. Pinakamabilis mo na dyan yung 30 minutes, 45 minutes or 1 oras kung medyo mahina-hina ang sasakyan mo. Kaya noong panahon na yon, ang takbo namin mabagal lang. Kaya yung lahat ng mga music ng tatay ko, baka naman talagang nag-i-enjoy lang siyang magpatugtog. Lahat yon, yung mga cassettes na yon, halos maubos namin. At halos kaming magkakapatid, kabisado na namin yung mga kanta, yung mga awitin na paborito ng tatay ko. Meron pa pong isa na napakahigpit ng tatay ko. Dahil itong mga kapatid ko, si Dudes, si Rolando Jr., si Romel, si Reden. Nako mga kapatid, pag sumasakay ng kotse yan, nagsusuka. Merong ganun tao eh. Kaya nga merong gamot na biyahilo. Ano nga ba yung gamot na yon? Hindi ko na matandaan. Diba? Merong gamot na ganyan na kapag ka ikaw ay biyahe, sasakay ka ng kotse, sasakay ka ng bus, iinumin mo muna. Yan yung mga nabibiling gamot noon. Pero ako, ang sasabihin ng tatay ko, pumunta ka na dun sa duluhan. Kasi dun sa bakuran namin, yung duluhan yon. Pipitas na ako ng mga dahon ng bayabas. Ayan. Pipitas ako ng dahon ng bayabas at kailangan may dala akong plastic. Yung plastic na yon, pag talagang hindi umepekto yung dahon ng bayabas habang sinisinghot ng mga kapatid ko dahil sila ay nagsusuka kapag sumasakay sa sasakyan, yung plastic na ang gagamitin. Pero mga kapatid, effective yung dahon ng bayabas kung ang anak nyo or kayo nahihilot yung sumasakay ng sasakyan, ayan, aamuy-amuyin nyo lang po yan. Mahigpit po ang tatay ko dyan. Hindi pwedeng wala kaming dahon ng bayabas kapag ka po kami ay bumabiyahe.
Ang tatay ko po ay mekaniko rin. Graduate po siya ng vocational course diyan sa Guzman Institute of Technology bilang isang diesel mechanic. Kaya po kahit ako ay bata pa noong mga panahon na yon, marami na po ako natutunan sa kanya. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa inyo isa-isa, pero siyempre, doon ako nagsimula sa tatay ko. Lahat ng kaalaman niya ay naipasa rin niya sa akin. Pero dahil nga sa mahilig ako mag-aral, kahit na walang-wala naman din kami noon, ako po ay nag-aral din ng electronics, nag-aral din po ako sa computer programming, puro vocational yon. At hanggang sa ako nga po ay magkaroon ng magandang hanap buhay. May mga dinadaluhan din po akong mga seminars, mga trainings, yun nga lang po may bayad. Alam niyo mga kapatid, dito sa vlog ko na to, naalala ko talaga yung magulang ko, yung tatay ko. Buhay pa naman ng nanay ko, pero ang tatay ko, talagang naaalala ko siya ng gusto. Maraming mga bagay na itinuro niya sa akin na ngayon sinishare ko na rin po sa inyo. Pero ang hindi ko makakalimutan, lahat ng mga awitin, dahil siya ay music lover, lahat ng mga awitin na gusto niya na pinatutugtog niya kapag po kami ay bumabiyahe. Sa panahon po kasi ngayon na sobrang hirap ng magmaneho, sobrang tindi ng traffic, isa po talaga sa nagbibigay ng konting relaxation sa mga driver ay yung marinig nila yung kanilang mga paboritong awitin. Balikan lang natin ng kaunti mga kapatid, ano ba yung mga music na kinalakihan mo at kinalakihan ko? Para po sa inyo, na kasing edad ko, or mas matanda po sa akin, marami po yung mga nagpupuntahan dito. Talagang masasabi natin kuya ko na nga, minsan 20 years old or older pa po sa akin, ay talagang alam ko na mahihilig po kayo sa music. Kasi diyan po tayo, yan po yung ating mga genre. No? Yung mga sing-edad ko or 10 years older po sa akin, yan po yung gusto natin. Kaya lang, yung ibang hindi na po nakakapag-drive, sa bahay na lang nakikinig ng kanilang mga paboritong musika. Sabi nga nung anak ko, ito si Junior, ano yun? Nostalgic ba yun? Mga nostalgic music. Nung kabataan ko po, 70s, 80s, yan, nagsikatan po ang Matt Monro, ano bang kanta ni Matt Monro? My Way. No? Paboritong-paborito ng tatay ko yung My Way na yan. Ngayon ay sabi nila, wag daw kakantahin sa mga sa mga kasiyahan dahil delikado. So ano ba yung My Way? And now the end is near, and so I'll face the final curtain. Tapos sasabayan pa yan, papasukan pa ng The Impossible Dream, si Matt Monro. Sumikat din po nung panahon na yon yung The Carpenters. Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Meron pa, yung The Cascades. Ano bang kanta ng Cascades, RJ? Ha? First Day Alone. First Day Alone, Angel on My Shoulder. Got an angel on my shoulder, got a penny in my pocket, and I found a four-leaf clover. Tapos meron pa po, The Everly Brothers. Diba? I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Meron pa, Frank Sinatra. Paboritong-paborito po ni Sargento to. Kinakanta ni Sargento. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. Siyempre, hindi po mawawala si Tom Jones. The green, green grass of home. The old hometown looks the same. As I step down from the train. Paborito naman yan nung pangalawang anak ko, si Dico, si RR. Pero siyempre mga kapatid, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi rin mawawala yung mga local artists. Naku, ang daming mga magagaling na singer natin na talagang mailalaban mo dito rin sa mga magagaling na singer ng mga foreign artists tulad ni Imelda Papin. Huwag mo akong tignan na para bang luluha ka. Tapos si Eva Eugenio, o tukso, layuan mo ako. Pero merong isang the best para sa akin, inilaban ko nung ako ay grade 5. Tapos ang kalaban ko grade 6 doon sa singing contest, diyan po sa Doña Remedios Trinidad Romualdez Elementary School, diyan po sa Santa Barbara, Baliwag, Bulacan. Isa po sa kalaban ko doon yung classmate ko, si Dominador Guillermo. Tinalo ko po siya. Kasi ba naman,
Alam niyo po kung ano kinanta ko? Ang kinanta ko po ay kay Rico J. Puno, Yung Lupa. Kung ano ang di mo gusto, wag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang. Oh, mataas na yun. Kasi nung kabataan ko, kayang-kaya ko yun. Napakasarap alalahanin yung mga lumang musika na yan, yung mga lumang awitin na yan, kasi doon mo maaalaala yung mga nangyayari sa atin nung kabataan pa natin. Yung kabataan natin na halos wala pa tayong kamuwang-muwang sa mundo na mangyayari ba tong COVID na yan? Mangyayari ba yung napakaraming sakuna? Mangyayari ba yung ito na sobrang tindi ng init ng panahon? Mangyayari ba yung mga kinakabahan na tayo sa dami ng mga sakit na naglalabasan? Nung panahon na yun, nung kabataan natin, hindi natin alam na mangyayari to. Kaya ngayon, kapag ka naaalala mo, itong mga awitin na yan, may bumabalik sa iyong alaala at kasama mo dyan ang mga magulang mo. Kasama sa alaala na yon kung ano yung sasakyan mo noong araw. Ngayon, kung meron man pong mga subscribers ko po dito na wala naman po kayong sasakyan noong araw, ang musika po kahit wala ka sa sasakyan mo, maririnig mo. Kasi noong araw, sa radyo pa lang, sa AM radio, sa mga FM stereo, maririnig mo na yan. At 70s, 80s, 90s, halos ang musika talaga ang pumapaimbulog sa buhay ng tao noon. Kaya nga noon, meron pang sa US charts, no, meron pa talaga kung sino yung number 1. Ngayon dito sa Philippines, ganun din. Tapos sa Asia, lumalaban pa po tayo. Nung panahon na yon, kapag po kami ay pupunta sa Baguio City, syempre, yun nga yung mga music ng tatay ko, isa sa hindi ko makakalimutan ay yung If You Go Away. But if you'll stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Yan, paborito po ng tatay ko. So yung mga tugtog na yan, sasabayan pa ng kanta ni Neil Sidaka. Nako, si Neil Sidaka, pagka tumugtog yun, one-way ticket, pati tatay ko, napapasayaw, yung tuhod niya, gumagano, no? Got a one-way ticket to the blues. Tapos, syempre, yung paborito naman ng junior ko, Put Your Hand on My Shoulder. So, iyan naman po ay kinanta ni, sino? Paul Anka, di ba? Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight, baby. Show me that you love me too. Ayan mga kapatid, napakaraming mga music nung araw na alam ko na ito ay paborito nyo rin. Mga awitin na to, na halos hindi mo na naririnig ngayon. Kahit dyan sa mga FM radio, sa AM radio, hindi mo na siya marinig. Kung tsatsagain mo na lang, hanapin mo sa internet, sige, mapapakinggan mo ulit. Kaya ipagpaumanhin nyo po na ako po'y kumakanta ngayon sa harapan nyo. Kailangan muna nating mag-relax. At naaalala ko nga po itong tatay ko na nagturo sa akin ng mga maraming bagay, lalong-lalo na sa pagmamaneho. Bawat maririnig nyong awitin ng mga luma na alam nyo, yan ay may katapat na alaala or memories para sa inyo. Ako po, dahil sa ako'y music lover din, sa dami ng mga awitin na kaya kong kantahin, pati yung lumang-luma pa nila Ruben Tagalog, yung mga Bakyamo Neneng na yan, yung mga Kundima na yan, kaya ko pong awitin. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa lang po, mayroon kayong mga gustong pag-usapan natin. Kung gusto nyo po akong pasyalan dito sa Autorants, magpasabi lang po kayo, mag-message po kayo sa akin, maganda po kayo ng mga content na gusto nyong pag-usapan natin, meron kayong gustong itanong at meron din kayong gustong i-share. Dito po sa table ko na to, makakasama nyo po ako. Basta magpasabi lang po kayo, mag-message kayo doon sa aming FB page. Huwag po comments kasi po, pag comments, hindi po kagad namin yan nababasa. So doon po sa aming FB page, mag-message po kayo doon at sabihin nyo po doon sa admin nun, si Boss Russell, yung panganay ko, Kuya Russell de la Merced, siya po ang may-ari nitong shop, nitong Autorants.
Sila pong magkakapatid. So, mga kapatid, mag-message lang po kayo doon. Lahat ng gusto nyong pag-usapan dito sa Autorans, ako po ay willing po kami dito na pag-usapan natin yan. Kung gusto nyo po na ulitin natin yung mga ganitong klase ng vlog, willing na willing po tayo. So, yung mga music na gusto nyong awitin, yung mga music na gusto nyong marinig ulit, mga kapatid, i-comments nyo po dito sa vlog na to, dun sa comment section. At kung ano po yung nagpapabalik ng inyong alaala sa mga nakalipas na panahon, i-comments nyo lang dyan. At siguro, sa susunod na vlog natin, kung magiging successful po itong vlog na to, at kung papayagan nyo pa ulit ako na umawit ng umawit sa inyo kahit a cappella lang, mga kapatid, gagawin po natin yan. Pero, kung halimbawa po talagang gusto nyo na kumuha tayo ng singer, marami po tayong mga kaibigan na singer na maiimbita para pakantahin natin at ire-record po natin yung mga kanta, yung mga awitin na gusto nyo at isasama po namin doon, mga kapatid, ito, bago lang po ito yung request nyo na kanta, ipapaawit natin doon sa singer na magaling or kung sino man sa amin nang aawit noon at ika-caption namin na iyon po yung request nyong kanta. Ayan, mga kapatid. So, bago ko po tapusin itong aking vlog na ito, naalala ko lang po ulit yung tatay ko. Naku, parang hindi na siya mawawala sa alaala ko eh. Dahil unang-una, magkamukha po kami. Hindi po si Dudes, hindi kamukha ni Dudes. Kami ni tatay ang magkamukha. Tol, biro lang So, meron po siyang paboritong kanta. At ito nga po, inilista ko na dito. So, bago ko tapusin itong vlog na to, mga kapatid, ay aawitin ko lang yung isang stanza. Sabi nga, isang stanza lang to na gustong-gusto niyang kanta. Ito po. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so 1,000,000 or more times? Dad, I love you very much. I miss you. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.